Hello! Good day mga ka-airsoft! Good day po sa inyo lahat mga kaibigan! Okay, nandito tayo ngayon mga ka-airsoft. Sabado po ngayon, no? Saturday review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft! Okay, itong mga unit na to is unit ng nag-iisang tao lang pero mag-separate ng babagsakan, okay? Pangalan. Shoutout po Sir John Dave Francisco of Tabuk. Tabuk, Kalinga. No, sorry. Okay then, tulad nga ng sabi ko, dalawang rifle, isang client ang umorder, pero dalawa ang babagsakan, okay? Yung isa, yung CQB ito is ibabagsak sa mismong lugar ng ating ka-airsoft na si Sir John Dave. Then itong isa naman is babagsak doon sa tatay niya. Okay, taga Bontoc Mountain Province. Pengi nga akong pangalan ng tatay niya, pakitanong mo yung info para mapangalanan ko for proper reference, no? Okay. Ngayon, Sabado, mga ka-airsoft, no? Araw ng Sabado, okay? Actually, hindi pa rin ako nakaka-get over. Gusto ko pa rin pasalamatan, no? Yung mga ka-airsoft natin, no? Yung mga ka-airsoft natin na masyado akong napuno, no? Itong mga nakaraang week kasi galing tayo sa COD. Ang naging sistema, lahat ng ka-airsoft natin halos nagpapadala ng pabaon, no? Maraming salamat po mga bossing, mga madam. Hindi ko kayo, alam mo yon. Ang hirap kasi hindi ko rin expected yon, no? Pero sige, medyo balikan natin, okay, no? Okay, shout out, good afternoon, Sir Martin Cuevas, no? Si Sir Martin Cuevas, nung nag-deliver tayo sa South, is binigyan niya kami ng 2 boxes of muffins, no? From Kenny Rogers Chicken. Grabe! Sir Martin Cuevas, no, of Los Baños, Laguna. Okay din. Shoutout ko na rin from Calamba, Laguna, Madam Maylin Castro of Bukal, Calamba, Laguna. Okay, si Madam Maylin, binigyan niya kami ng bali 2 cup of special ice cream, no? Magnum, etc., no? Grabe, napakasarap, no? Salamat, Madam Maylin, no? Then, shout out and good day na rin para sa ating ka-airsoft na taga Malabon na si Sir Virgilio Osorio. Okay din, after nun, from Antipolo, si Sir John Marvin Leching. Bali, binigyan niya kami ng na KFC Twister Fries. Okay din, shoutout ko na rin, no? Napakasarap na espasol, no? Itong espasol, mostly sa South na bibili to, Laguna, Cavite, Batangas, no? Cheryl of Cabuyao, Laguna. Okay mga ka-airsoft, hindi pa dyan natatapos, no? Nakita nyo naman, nagpunta kami sa Safira Computer Store dyan sa Binyan, Laguna. Actually, napasalamatan ko na tong mga to, no? Pero, still papasalamatan ko, okay? Madam Safira, owner ng Safira Computer Store, dyan sa Binyan, Laguna, para sa napakasarap na merienda, calamansi juice at saka waffle.
Okay, ayun no, natutuwa ako. Then natutuwa rin ako sa mga nagwo-walk-in natin, no, kasi talagang nagugustuhan nila mga ka-airsoft, no, yung ino-offer natin na milk tea. Ay, no, Big Brew, no. Ino-offer natin sila ng Big Brew na refreshing drink or coffee based na drink or milk tea based. Nako, talagang natutuwa sila, nasasarapan sila, no. Big Man together with the Big Brew, no? Big Brew na tea house, partner yan, no? Okay, bali lahat ng mga walk-in natin is magkakaroon ng libre na yun nga, refreshing drinks, coffee base. Kuha mo ako ng isa na refreshing drink kung may mango, para habang nagla-live umiinom ako, no? No, yan, ibabahagi ko sa inyo yung mga ka-airsoft, no? Yung blessing na napupunta at natitikman natin, okay? Okay. Ngayon, review and unbox tayo, no? Ito, yun pala, si Sir Jeronimo Garcia of Bontoc Mountain Province, no? Ito going Tabuk, Kalinga, ito going Bontoc Mountain Province, pero parehas yan in order ng ating ka-airsoft na si Sir John Dave. I don't know kung sino si Sir Jeronimo, kung tatay or tsuhin or what, no? Pero whatever the reason kung bakit niya bibigyan, napakaganda. Napakagandang gawa. Oh, by the way, si Sir Jeronimo is 89 years old. Grabe, 89 years old, no? Para sa isang 89 years old na ka-airsoft, nako po. Kumbaga parang we have to face the truth and we have to accept the fact na medyo pababa na yung telon, di ba? Hindi naman natin siya inuhusgahan na or no, whatever or what, no. Pero yun nga ang sinasabi ko, no, wag nating panghinayangan, wag nating menosin or panghinayangan na bigyan ng airsoft, lalong-lalo na yung mga seniors natin na lolo, na lola, na tatay, na tsuhin. Kasi bakit? Mga airsoft, no, yung nalalabi nilang buhay dito sa mundo, especially the seniors, alam niyo naman pag kinapitan ng sakit. Oh, grabe, oh. Ayan, Big Brew. Refreshing to. Anong flavor to? Mango. Mango. Tigman nga natin, mga airsoft, no? Grabe, napakasarap. Kung naiinitan ka sa labas, kung naiinitan ka sa katawan mo, pag nakainom ka nito, grabe. Mga ka-airsoft, Big Brew together with the Big Man. Basta lahat ng walk-in clients natin, lahat na magwo-walk-in, meron po nito, no? Meron nito. Halimbawa, may pumunta rito, mag-asawa. Bibigyan natin sila, isa, dalawa, bibigyan natin sila. Halimbawa, pumunta rito, mag-asawa kasama yung anak. Bibigyan natin silang tatlo. Tatay, nanay, then anak. Bibigyan natin sila. Ano ba naman yung isang venti size or how do you call this, large size or XL size ng isang refreshing drinks, di ba? Sinadya nila tayo, pinuntahan nila tayo. May libre po sa lahat ng walk-in. Somebody once told me the world is gonna roll me. Okay, so dako tayo dito. Baka may mga nagpapa-shoutout. Hello po sa inyo, no? Shoutout muna natin kasi yung mga ka-airsoft natin is nag-e-effort na manood tapos hindi natin isa-shoutout. Hindi naman po pwede kay Big Man yun, di ba? Kaya lang napakabagay ng internet. Boss Big Man, good afternoon po! Sabi ni Junel Custodio of Iloilo. Okay, good afternoon, Sir Big Man. Sabi ni Dexter Ong Kamonayan. Okay din, ganda naman ng dalawang unit na re-review. Isa pang tatay, isa pang anak. Yes,
maganda siya. Pero hindi ko lang alam kung mag-ama. Wala akong info nakuha no? Kung mag-ama. Kasi parang John Dave, anong apelyido ni Sir John Dave? Iba no? Francisco? John Dave Francisco ba? Then, isang Jeronimo Garcia. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung tatay or tsuhin or what, no? Basta, ang napansin ko, magkaibang, apelyido. Okay, shout out, Alan Villaris! Okay, sir, tanong lang po, may installment pa rin kayo and gaano po katagal or ilang terms? Sir Alfred Linaw, yes, we do have a installment program. Installment program namin is layaway installment program, no? So, para maintindihan mo kung paano yung layaway, kung paano yung proseso, sir, mag-PM ka po para isesend namin sa iyo yung kompletong detalye. Hello and shoutout na rin, Alfred Linaw. Ace Garcia, may M4 po ba kayo? Bossing, lahat ng nakikita mo sa likuran ko, 100 piraso. Lahat ng nakikita mo sa harapan ko, total of 100 piraso, lahat yan M4, no? Karamihan dyan M4. Kung meron man naiibang system, AK, yun lang, no? Pero the rest M4. Nakikita mo naman sa likod ko, di ba? Kumbaga, halimbawa nakakita ka ng pizza. Halimbawa ito pizza, no? Huwag mo nang tatanungin, pizza ba yan? Di ba? Pangit yun, di ba? Halimbawa nakakita ka ng burger ba yan? Huwag mo nang tatanungin na ganon. Alam mo na burger alam mo na pizza di ba? Alam mo na M4 di ba? Mas maganda, wag mong tanungin. Ngayon, kung di interesado ka, mag-message ka para sa kompletong detalye. Medyo mga ka-airsoft, no? Medyo magpakatalino naman tayo, no? Kaya wala tayong tinitigilang binubuli ng China di ba? Wala tayong tinitigilang binubuli ng mga pogo, ng mga Chinese na masasamang ugali di ba? I am not saying na lahat ng Chinese masasamang ugali. Pero yung mga nagpapakita ng aggression, dyan sa West Philippine Sea, di ba? Kasi I heard, masakit para sa akin, no? I heard yung BFAR, although successful yung mission, pero still nire-radio challenge sila. Biruin mo na sa sarili nating exclusive economic zone, no? Yung mga BFAR natin na nagre-resupply. Pucha kung babuyin, kung gaguhin ng Chinese, di ba? Kaya panahon na para magpakatalino tayo, di ba? Akala ng ibang bansa, bobo tayo. Kasi nagmumukha tayong bobo dahil sa the way ng pag-uugali natin, the way ng mga acting natin, di ba? Nagmumukha tayong bobo, nagmumukha tayong tanga, nagmumukha tayong abnormal, nagmumukha tayong abnoy. Kasi nakita mo na nga burger di ba? Tatanungin mo pa, burger ba yan? Nakita mo na pizza or nakita mo na chicken. Tatanungin mo, chicken ba yan? Nakita mo na airsoft, M4. Tatanungin mo ba, may M4 po kayo? Diba? Napakapangit. Nagmumukha tayong bobo, nagmumukha tayong tanga. Nasa kalagitnaan na tayo. Halos papunta na tayo sa kalagitnaan ng 2025. No? As early as 2020, M4 na pinapakita ko. Diba? Yun. Medyo konting magpakatalino lang po tayo para hindi tayo binubuli, no? Nakakaawa yung mga kababayan natin Pinoy. Binubuli kasi akala ng mga bansang nakapaligid sa atin hanggang ngayon tanga at hanggang ngayon bobo tayo, 'di ba? 'Yon, no? Huwag ka masasaktan, bossing. Totoo lang 'yan, ha. Kung daramdamin mo yung sinabi ko, problema mo na 'yon. Pero kung yung sinabi ko nanamnamin mo at isa sa buhay mo, ikaw din po ang magbe-benefits, no? Ikaw din ang magbe-benefits. Okay? Dire-diretso tayo. Hindi ko pa pala nabati lahat. Boss, pa-shoutout po from Melbourne, Australia. Pwede po kaya yan ma-ship if o-order ako kung sakali? Sir Junwil Victoria. Shoutout! Sir Junwil Victoria, kung sakaling bibili ka, pwede naman, magagawa naman natin paraan. Kasi
bumibili po kayo sa airsoft shop na legit, no? Bumibili po kayo dito sa airsoft shop na can issue a kumbaga BIR official receipt, at saka bumibili po kayo sa airsoft shop na accredited ng Philippine government, no? So kung ikaw pucho airsoft shop ka lang, paano tawagin 'yon? Yung fly by night airsoft shop, o kunin mo yung isa. O yan, ha. Ang Big Man Hobby Shop is mayroong license to deal and display. Okay, yan, ha. Yan, kompleto yan. Meron license to deal from the, Camp Crame. Okay? Ang Big Man Hobby Shop ay mayroong BIR, okay? Nag-i-issue tayo ng BIR, okay? Ayan, together with the certificate of registration, okay? Yan, ha. Ang Big Man Hobby Shop ay mayroong business mayor's permit. Actually, mga ka-airsoft, huwag nyo napansinin to. Hindi lang kasi na-i-post dito kasi naka-quadro, naka-fix, no? Yung 2025. But we do have a 2025 na mayor's permit kasi syempre may BIR kami. Requirement para makapag-update ka ng BIR is the present mayor's permit. Kaya meron tayo niyan, no? So kompleto tayo together with the PNP, na survey, okay? Together with the DTI, okay? Together with the safety certificate of inspection, together with the fire and certification, okay? Kompleto tayo, sanitary permit, okay? Barangay permit and the PNPN, okay? No? Kaya ang Big Man Hobby Shop is possible, kaya naman, no? Kung sakasakali, yun nga, I am proud to say that you are dealing with a legit airsoft shop that is accredited by the Philippine government to sell, to deal, and display para sa different ka-airsoft natin sa ating bansa, no? Kaya wag po kayong kabahan, wag kayong mag-atubili dahil hindi kayo lolokohin ng Big Man Hobby Shop, okay, no? Okay, mag-PM ka sa kanila. Tama yung sinasabi mo, Sir Ace. Mag-PM sila sa atin. Okay, no? Ace Garcia. Sir, mag-PM ka, ha? Wag dito, no? Paulit-ulit na lang po tayo, bossing, no? Sir Ace Garcia, no? You're a milestone follower. It was indicated here as your status on our page is a milestone follower. So, hindi mo first time to. Hindi mo rin siguro first time na marinig na sinasabi ko na ang comment section is not for dealing with airsoft. Ang comment section is, place where you can put your inputs on a certain topic that is, kumbaga, yung dinidiscuss. Okay? Hindi po ginawa ang comment section para magbentahan, magbigayan ng presyo. Okay? Kung interesado ka, bossing, pakatalino tayong konti, hindi masama yung sinasabi ko, no? Baril kasi to eh. So, pag sinabing baril, kailangan no nonsense tayo, hindi tayo bonjing, hindi tayo pasaway, ha? Kasi hindi to para sa mga taong pasaway at mahirap paliwanagan. Okay? Di bali na wag ka nang bumili kung hindi ka rin lang naman susunod dun sa mga direction on how to use this. Mas gugustuhin ko pa na hindi ka na bumili kung hindi ka susunod doon sa mga directions na ibinibigay ko rito. Di ba? Ang airsoft is a replica ng mga high-end replica ng tunay. So, hindi pwedeng bonjing tayo. Hindi pwedeng pasaway po tayo. No? Ang airsoft is high-end replica ng tunay. Ikakapahamak mo lang to. Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi capable, huwag kang bibili. Mapapahamak ka lang. Okay? Sir Big Man, pwede po bang tingin ng AK sa likod niyo po? Ito po, AK. Pwede niyo pong tingnan. Pwede niyo rin pong tingnan sa Google Drive natin. Kompleto po detalye niya. No? Actually, hindi ako nakaharang. No? Pwede mong tingnan yan, sir. Okay? Alfred Limao, maraming salamat po sa sagot. The best po talaga kayo. More power po sa inyo. Thank you po! Okay, sandali. Nasaan na ba tayo? Nawala kasi yung kanina eh, no? Meron po ba kayo single bolt action? Meron po. Mag-message po kayo or tingnan nyo po yung Google Drive namin.
boss, kaya ba yan padala sa Australia? Yes, pwede, no? Boss Bigman, good afternoon. Sabi ni Junel, okay, sana MOA, bili ulit ako niyan, kahit pistol lang. Anong MOA bili? Makabili siguro. Basta kung gusto niyo bumili ng airsoft, always positive. Huwag niyo sasabihin sa sarili niyo na sana makabili ako ng airsoft. Hindi mo naman pinagtatrabahuhan, hindi mo naman pinag-iipunan, di ba? Kailangan maging law of attraction. Ganon. Kung ano yung ninanais mo, dapat yun ang matutupad. Sana makatapos ako ng kolehiyo, makagraduate ako. Putya, paano ka makakatapos? Cutting classes ka ng cutting classes. Di ba? Hindi mo tinatrabaho yung pag-aaral mo. Sana makagraduate ako balang araw. Putya, paano ka makakagraduate? Hindi ka naman pumapasok, hindi ka nag-aaral, di ba? Pero kung sasabihin mo, nako, sigurado, makakatapos ako ng pag-aaral. Magwo-working students ako, magsusunog ako ng kilay. Talagang makakatapos ka, di ba? Sabi nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero hindi ka kakaawaan ng Diyos kung tatamad-tamad ka. Di ba? Hindi ka kakaawaan ng Diyos kung nanloloko ka ng kapwa mo. Hindi ka kakaawaan ng Diyos kung sagorol ka. Di ba? Paano ka kakaawaan ng Diyos na hinihiling mo, umasenso ka, nagsusugal ka? Paano ka kakaawaan ng Diyos na hinihiling mo na yumaman ka, putya, lahat ng pera mo, pinanda-drugs mo, pinambababae mo, yung pamilya mo, nahihirapan, yung misis mo, pinapaiyak mo, yung anak mo, hindi mo binibigyan ng tamang sustento, ng tamang, di ba? Kaya, maraming dahilan kung bakit marami naghihirap, marami rin dahilan kung bakit yung iba umaasenso laban dun sa iba, di ba? Tandaan nyo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, pero paano ka kakaawaan kung hindi ka gagawa ng tama? Okay? Shoutout Big Man, watching your videos hanggang makaipon sa panggugupit. Sa pangungupit kay Mrs. Walang ya ka naman. Huwag naman mangupit. Shoutout po. Pucha, ang hirap naman mangupit kay Mrs. Pag nabuko ka pa niyan, pati kami damay pa. Okay, shoutout. Good day. Sophia rin. Okay, isang maulan na hapon Sabado sa inyo. Big Man, sabi ni Alan Villari. Sabi ni Junwick, shout out. Junwick, kamusta, Mr. Big Man? Okay, no, yun. Masaya tayo ngayon, grabe. Itong araw kasi ng Sabado na to, hindi ganong mainit, hindi ganong matindi ang sikat ng araw. Kumbaga, ang sarap lumabas, ang sarap tumambay. Ako, natutuwa ako, pwede akong tumambay sa bonsayan ko, di ba? Kasi, salute sa'yo, Big Man, ang galing mo, sir. Hindi ka nang bobola para magka-customer. Dito tayo sa totoo, sabi ni Alfred Limaw. Dito kasi sa Big Man, sa totoo lang mga ka-airsoft, hindi natin kailangan manloko. Ako, sa totoo lang, no, mas gusto ko, unang-una ganito hindi ako tulad ng, sawayin mga yung mga aso, hindi ako tulad ng ibang seller na bobolahin ka ng bobolahin para lang makabenta. Dito sa Big Man, lalong-lalo na pag ang bibili sa akin newbie, tapos ang hinahanap, yung pinakamura, yung pinaka-budget meal, alam mo sinasabi ko, huwag ka na munang bumili. Okay? Mag-ipon ka pa, dagdagan mo yung pera mo. Ganito kasi yan. Kung ikaw yung tipo ng tao na ultimo piso mahalaga sa'yo, huwag kang mag-airsoft. No? Kung ikaw yung tipo ng tao na ultimo piso mahalaga para sa'yo, ultimo piso nangihinayang ka, huwag kang mag-airsoft. Bakit? Kasi masisira lang yung airsoft mo. Bakit? Kasi yung bala, unang-una yung bala, nakakapanghinayang di ba? Ibinaril mo, nakita mo, buo pa, ay pwede pa to. Pucha, gagamitin mo sa airsoft mo, yun ang ikakasira ng airsoft mo. Kaya sabi ko, kung ikaw yung tipo ng tao na ultimo piso, mahalaga sa'yo, ultimo piso, pinangihinayangan mo, huwag ka mag-airsoft. Kasi later on, mararamdaman mo, sayang yung pera ko, nasira lang yung unit ko. Diba? Mararamdaman mo, ang tanong, bakit ba nasira?
Kasi hindi ka nakikinig sa pinapayo ko. Diba? Kung ikaw yung tipo ng tao na pinanghihinayangan mo yung silicone, yung silicone, yun yung pinaka-special na vitamins na pwede mong ibigay sa unit mo. Nanghihinayang ka mag-spray, ayaw mong bumili. Ngayon, yung unit mo nagkaroon ng singaw. Yung unit mo napunit yung o-ring. Yung unit mo, grabe na yung wear and tear. Bakit nangyari yon? Pwedeng hindi naman mangyari yon. Bakit nangyayari yon? Kasi hindi ka sumusunod sa payo ko na dapat yung unit lalagyan mo ng silicone oil. O, diba? Yun lang yun mga ka-airsoft, no? O baka po kasi di makarating sa akin or bawal ang pagpapaship ng ganyan. Sabi ni Junwell Victoria, Bossing, ang sabi ko sa iyo, mag-PM ka. Kasi dun sa pag-PM, i-discuss namin sa iyo yung detalye. Hindi ko sinabing, Bossing, magpapaship kami kagad. Hindi ko sinabing ganon. Ang sabi ko sa iyo, kanina, Junwell, mag-message ka or tumawag ka. Mag-uusap tayo kasi may proseso kung paano makakarating dyan. Okay? Wala akong sinabing ipapaship namin directly. Merong proseso. Ang sabi ko sa'yo, mag-PM ka. Woo! Okay, no? Very legit store sila, sabi ni Junel Custodio. Tama naman po. Okay, maganda hula-hula FPS testing mo sa shoutout. Okay, no? Ayun, basta pag ganito, no, mga ka-airsoft, no? Pag sinabi ng teacher nyo na, yung instruction na, okay, pumunta ka sa principal's office, kunin mo yung bag na pula. Sinabi sa'yo ng teacher mo, di ba? Okay, Junwell, punta ka ng principal's office. Merong bag na pula doon sa desk. Kunin mo, dalhin mo dito. Yun ang susundin mo. 'Di ba? Pupunta ka sa principal's office, kukunin mo yung bag na pula, dadalhin mo sa classroom. 'Di ba? Yun ang susundin mo. Hindi yung pupunta ka sa guidance office, tapos kukunin mo yung bag na itim. 'Di ba? Magkaiba 'yon. Pupunta ka sa principal's office, kukunin mo yung backpack na itim. Hindi ganoon eh. Ang sabi ng teacher mo, pumunta ka sa principal's office, kunin mo yung bag na red. Di ba? Kung ano yung instruction yun ang gagawin mo. Okay? Kasi ikaw mapapahamak dyan. Okay, sumasabog yung kuryente nyo. Ito yung fuse box. Sabi ng tatay mo, anak, tumungtong ka sa silya, tapos hawakan mo yung fuse box, yung lever ng fuse box or yung breaker, ibaba mo. 'Di ba? Yun ang sabi ng tatay mo. Tumungtong ka sa silya. Ang gagawin mo, hindi ka tutungtong. So hirap na hirap ka. Hirap na hirap kang abutin. Tama ba 'yon? 'Di ba? Ang sabi ng tatay mo, anak, tumungtong ka sa silya, hatakin mo yung lever ng fuse box. Hindi niya sinabing, anak, tumungtong ka sa silya, hawakan mo yung fuse. Di ba? Magkaiba yun. Kailangan, yung instruction, susundin natin para huwag tayong mapahamak. Okay? Ayun. Grabe, mga ka-airsoft. No? Merong mga aayon sa akin, merong mga kokontra sa akin. Ang aayon sa akin, yung mga taong malalawak ang pag-iisip. Ang kokontra sa akin, yung mga taong medyo may special child, di ba? Ayun, no? Basta may given instruction, susundin nyo. Okay? Magandang hapon po, Boss Big Man. Pa-shoutout po. Sabi ni Michael Rafalio. Okay, happy weekend and good afternoon to all staff of Big Man Hobby Shop. My friend, my advisor, my ka-airsoft, my subscriber, Sir Polo Rodney Mojica, shout out po sa iyo. Ayaw Ayan. Sabi ni Junel Custodio, straight to the point. Tama ka dyan, brother. Ayaw mag-ano nitong ano ko.
maulan na hapon. Siguro sa Iloilo maulan na hapon. Ay, maulan din, no? Dito, kanina pang umaga kulimlim. Hindi ko nga akalain na makakapag-live ako ngayon kasi dito sa amin pag kulimlim, pag medyo umuulan, mas maganda pa yung malakas na ulan eh. Pag dito medyo umuulan-ulan, I don't know, pero walang internet, nakakaloko-loko, no? Pero pag malakas ang ulan, meron naman. Nakakapagtaka lang, no? Okay, anyway, no, this unit is, makikita nyo magkaiba to, okay? Isang CQB version at isang RIS version. No, kay Sir John Dave of Tabuk Kalinga and kay Sir Geronimo Garcia of Bontoc Mountain Province. As I have said, pero parehas norte to. As I have said, hindi ko alam kung anong relation nito, mag-ama, mag-tsuhin, or what, maglolo, no? Pero whatever the reason, itong unit na to is in order ng ka-airsoft natin, John Dave. Pero magkaiba ang pagdadatnan. Isang Tabuk Kalinga at isang Bontoc Mountain Province. What good and special about this? Kung titignan nyo, halos parang magkamuka. Kita ba sa camera, buo? Yan. Halos parang magkamuka. Halos lang, di ba? Mapapansin nyo, yung isa, CQB version, while yung isa is the RIS version. And try to look at the buttstock. Makikita nyo, ito straight commando. Ito modern commando. Bakit yan? Bakit ano yung pinagkaiba ng straight and modern? Yung straight commando, classic talaga yung itsura. Makikita nyo, yung handguard, okay, as well as the buttstock. Okay. Ito, yung battery nito ng classic na commando is dito na ilalagay. Dito nilalagay. While the modern commando, makikita nyo yung buttstock, naka-crane stock na rin, di ba? Yan, dyan nga nilalagay yung battery, hindi na dito. Okay? Then pareha sila, merong rear sight handle. O yan, makikita nyo. Yan. This will serve as your rear sight. Hindi lang to basta pambuhat or handle ng unit. Hindi. Dito, nyo sisipatin, this is the rear sight, no? This will serve as your rear sight. Fully adjustable naman yan ng left and right and up and down. Bahala ka kung paano mo i-calibrate, pero iniikot lang yan, no? Para makuha mo yung tamang calibration, okay? This unit, makikita nyo, is napakaganda niya, especially kung fit siya doon sa paggagamitan mo. Saan ba ginagamit normally ang isang CQB? Sa masisikip na lugar, sa mga limited space na lugar, sa mga lugar na pinapasukan ng pintuan, sa lugar na may mga papasukan kang butas. At least, napakadaling i-maneuver, napakadali, di ba? Napakadali, di ba? Papasok ka sa pinto, dudukot ka lang, dudukot ka. Napakadali, di ba? Pero pag ganito kasi ang gamit mo, yung RIS version, ang tendency is masikip, di ba? Hindi siya pwede pang masikip eh, di ba? Hindi pwedeng, military simulation ang laro ng mga airsoft. Kaya kung gagalaw ka, parang galawang pulis, galawang military, yung muzzle ng baril mo hanggat maaari, hindi dapat nakababa, di ba? Tumatakbo ka, dapat ba nakababang ganyan? Hindi pwede. Pucha, para kang open target ka, di ba? At least, kailangan para may depensa ka sa sarili mo, di ba? Ganyan ang galawan mo, hindi pwedeng, pucha, tumatakbo ka, para kayong may tatlong bibe akong nakita, di ba? Para kayong ganon. Kailangan, pag military simulation, your movement must be, di ba? Talagang pasok sa military standards, di ba? Kasi, tandaan nyo, sa tuwing naglalaro kayo ng airsoft, no nonsense. Di ba? Parang life and death situation din yan. Kailangan mo yun kasi. Kailangan mag-penetrate sa mindset mo yun para ma-feel mo yung extreme, yung passion. Di ba? Sa game. Pag laro-larong bonjingan lang, wala. Hindi mo ma-feel yun. Baka next week, paglarong bonjingan lang ang alam mo, next week, ayaw ko na, nakakapagod. Di ba? Kumbaga, wala sa puso mo yung paglalaro kasi ng airsoft.
Bakit wala sa puso mo? Kasi hindi mo sineryoso, hindi ka na-expose dun sa seryosong laro. Di ba? Walang iniwan. Sinabi ng tatay mo, anak, yung pagboboxing, galingan mo. Yan ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Sinabi ng tatay mo ganon. Ngayon, baliwala lang sa'yo. O di sige, nagboxing ka. Nung nasuntok ka, pak, umayaw ka na. Nagwagi ka ba? Failure ka. Diba? Tatay, ayaw ko na. Masakit yung suntok. Hindi ko kaya. O, failure ka. Eh bakit si Manny Pacquiao? Bakit si Nonito Donaire? Diba? Dahil nanggaling sila sa mahirap, yung boxing, sineryoso nila. Pucha, talagang matulog na o matutulog si Pacquiao, di ba? Pero hindi aayaw. O, di ba? Kasi nasa puso niya yung boxing. O, di ba? Nasa puso niya yung boxing eh. Kaya talagang yan ang sinasabi ko, di ba? Pag yung way mo ng paglalaro is yung seryosong paglalaro, yun ang masarap. Pero pag yung way mo ng paglalaro is bonding na paglalaro, yun ang mahirap. Di ba? Huwag kang bibili ng airsoft kung bonding ka. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mong ma-feel yung extreme, yung intense ng paglalaro ng airsoft, yun. Saka ka mag-airsoft. Pero kung bonding ka, huwag kang bibili. Magsasayang ka lang ng pera. No, ipambili mo na lang ng lollipop yung pera mo, maglaro ka na lang ng iba, no? Pero kung seryoso ka, doon mo ma-feel yung pag-airsoft, okay? Ngayon, balik tayo, no? This unit is CQB. Perfect na perfect to, sabi ko nga, sa mga limited lang ang spasyo, di ba? Itong isa naman kasi, ang haba. Hindi naman to pwede sa masisikip na espasyo. Doon naman pumapasok yung pagiging effective nito sa malalaking venue. O yan, punta tayo rito. Dahil sa haba nito, mas mahaba siya ng 8 inches. Yung 8 inches na sinasabi ko na yan, napakalaki ng magagawa nun sa airsoft, no? Dahil sa haba nito, okay, makikita nyo ha, dahil sa haba nito, ang haba ng buwelo ng bala bago lumabas sa barrel. So, yung ibig sabihin, yung bala, pinong-pino na. Di ba? Tame na. So, pag kung sakasakali, ginamit mo to sa lugar na malawak, rice field, forest, jungle, ano pa ba, mga lugar na ilog, sapa na malalawak. Di ba? Pero hindi, actually, walang airsoft na design para ilublob sa tubig. Wag niyong gagawin yun. Iwasan ninyo. Kung sakaling nila man na nangyari yon, suffer the consequences, no? Kumbaga, play at your own risk. Kung ikaw yung tipo ng tao na ilulublob mo sa tubigan, or, di ba? Although, replica siya ng tunay, kahit naman yung tunay, yung tunay, kung sakasakali na dumating sa puntong nilubog mo siya sa tubig, kailangan yun i-dismantle mo, di ba? I-dismantle mo, talagang toro, linis talaga ng umaatikabo, di ba? Hindi talaga design sila para ilubog mo sa tubig. Ganun din, mas lalo na ang airsoft. Hindi talaga to design para ilubog mo sa tubig, di ba? Okay, yan ang pinagkaiba nila, ha. Ito, mas mahaba, mas effective siya sa lugar na maluwang, mas maikse, mas effective siya sa lugar na limited space, sa lugar na na masisikip. Hindi ganong maganda ang pagkaalagay. Ayos lang natin. Yun. Okay. The other one, hindi ganong na-ipwesto, hindi ganong na-isentro. Okay. Siyempre, iba talaga pag si Big Man na nag-check eh. Iba talaga pag tayo sumipat eh. Talagang dapat perfect eh, no? Hanggat maaari kasi gusto ko ganun.
Kumbaga ako yung tipo ng tao na no room for a error. Hanggat maaari, do it once, do it right, di ba? Kaya, ayun. Okay na. Nakasentro na, no? So, nasa na ba tayo? Review and unbox na tayo. Simulan na natin. Pero dako muna ulit ako. Baka may mga nagtatanong sa atin sa online. So, pag may nagtatanong sa online, kailangan sagutin natin. May address natin right away. Okay? Okay. Always be good sportsmanship, sabi ni Sir Polo Rodney Santos. Tama? I'm good, yeah, I'm feeling alright. Sabi, feel mo ang pagiging classic ng long barrel rifle, Sir Bigman. Sabi ni Alan Villari, I'm good, yeah, I'm feeling alright. play practical airsoft, have a good strategy. Tama naman, sabi ng ating ka-airsoft advisor friend na si Sir Polo Rodney. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Mahaba lang barrel, Sir Bigman. Sabi ni Alan Villari. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Mabuti po nakikisama ang internet kahit maulan, sir. Hindi sila lagging. Salamat, sir. Pero baka mamaya yan. Pero sana wag, no? Pa-shoutout po from Ilocos Norte, Andre M. Rivera. Uy, padayaw. Ayun. Sabi ni Michael Rafalio, magandang hapon, Boss Bigman. Pa-shoutout po. Okay, so ngayon, straight na tayo. Straight na tayo. Straight naman talaga tayo. Diretso na tayo sa ating review. Ano na, tapos ko nang i-demo, so, ano na tayo? Test fire na, no? So, unahin natin, mga ka-airsoft, ito. Oh, by the way, meron tayong ito, parang two colors available. Two-tone, black and tan, then the all matte black, no? So, unahin muna natin tong isa. Okay? What is good and pengen akong battery upgraded? What is good and special about this? Okay? This unit is classic nga, pero M4 system pa rin to. Lahat na nasa likod ko, halimbawa lang kung sakasakali, no? Na magka-problema yung laman loob, yung gearbox or what, lahat ng pyesa nito is, wag tong masyado malaki. Yung bago dun. M4 system to. Lahat ng pyesa nito is kaparehas ng mga pyesa ng nasa likod ko. Universal M4 system. Nasira ang gearbox? Pwede. Nasira ang air seal nozzle? Pwede. Nasira ang half-up? Pwede. Nasira half-up chamber? Pwede. Nasira cylinder? Pwede. Nasira piston? Pwede. Etc. etc. Lahat ng pyesa ng nasa likod ko is same with this. Although yung labas niya nga classic, never mind yung forma niya. Pero ang importante, yung unit is marami at merong pyesa. Okay? This unit, sabi ko nga sa inyo, dito nalalagay sa dito sa part na to, ilalagay yung mismong battery. Okay? Normally kasi, baka magtaka kayo, bakit yung iba dito ko nilalagay? Pero bakit ito nandito? Kasi nga, classic po ito. Okay, ngayon po, para po mailagay natin yung battery, is-discuss ko muna to. Ang ibibigay kong battery is ilay poly battery. Magandang klase ito. Ang freebies na ibibigay ko is upgraded LiPoly battery and upgraded charger. Ang LiPoly battery, napakaganda ng performance kung tama ang paggagamitan mo. Napakapangit na magiging experience mo rito kung hindi ka susunod sa tama. Okay? Tulad ng sinabi ko kanina, sabi ng teacher mo, pumunta ka ng principal's office, kunin mo yung red na bag. Yun ang susundin mong instruction. Kukunin mo yung red na bag. Okay, di ba? Okay, sa battery, ang instructions natin, number 1, bawal na bawal mag-init. Paano hindi mag-iinit? Pag i-charge mo sa room temperature na unit at wag dito sa buttstock at wag sa lugar na naaarawan. Number 2, bawal na bawal masaid, madrain. O, yan ha.
Sabi ko, bawal masaid, bawal madrain. Ngayon, dahil bawal siyang masaid at bawal siyang madrain, sandali, parang ano yung pinaghahakot nila? Doon ka nga muna, Luke, sa camera. Sandali lang, sandali. Sana nagpatagtag ka muna. Okay, pasensya na kayo no, mga karsap, no? Kasi pinuntahan ko lang yung mga tao ko na naghahakot ng bonsai, no? Okay, so ngayon let's begin, no? Ito, para ma-access mo to, ito Sir John Dave, ito yung unit mo, okay? Para ma-access mo to, ito, itong part na to, ayan, itong ring na to, no? Hatakin mo siya pababa. Hatak pababa, kailangan, maganda yung yung pinagpapatungan ng unit mo. Hatak pababa. Pagka hatak mo sa kanya pababa, ito, hatakin mo palabas din. Ayun. Okay, nakita mo naman siguro, 'di ba? Ngayon, dito mo ipa-plug yung battery. So, ayan na yung plug niya. Ayan, naka-ready na. Actually, bakit naka-tape to? Nabubunot dati. Okay, sige, okay. Ayan. Ipa-plug mo ngayon to. Sige, lagay natin Yan, pa-plug mo. Ngayon, syempre, ise-secure mo yung lahat ng wirings bago mo ibabalik to. Ganun rin, kung paano mo siya inalis, ganun mo siya ibabalik. Ayan, no? Papasok muna sa taas, then, ayan to. Dali, medyo mahirap. Yun lang ang downside nito. Ayan. Okay. Hatak. Ayun. Okay, ayan. Hatak, ulit din, place it back. Ayan. Intact na siya, di ba? So, ready to go na yan, okay? Tatandaan nyo, ang isang rifle hindi na ikinakasa. Yung iba nagmamala Coco Martin kinakasa nila, hindi. Hindi kinakasa ang rifle, okay? Na AEG. Kasi, good to go na yan pagkakapasok mo ng battery. Bakit hindi na kailangan ka ikasa? Kasi mga ka-airsoft, meron tong stopper, merong spring, merong guide. Kung sakasakali, maraming pwedeng masira, kahatak mo. Wala namang ito. Nilagay mo battery, nilagay mo charger, biglang gaganong ka. Meron bang naitulong sa airsoft mo? Yung paghatak mo? Tanong, yung bang gagawin kong paghatak na ganito, meron bang naitulong dito sa unit? Wala. Pwede pa niyang ikasira. Diba? Yan. Kaya pag sinasabi ko, tandaan niyo to believe me now, you will thank me later. Pero kung hindi mo ako paniwalaan, babalat sibuyas ka, tapos hindi ka maniniwala sa akin, I will laugh at you later. Diba? Kasi hindi mo ako pinaniwalaan Anong nangyari? Nasira yung unit mo. Tatawanan kita. Diba? And I have the right to do that. Kasi, sinabi ko na huwag mong ikakasa. Diba? Walang magagawang tulong pag kinakasa mo. Kakakasa mo. Naputol yung spring, naputol yung stopper, naputol yung charging handle. Anong mangyayari?
Oh. Ipapawarranty mo sa akin. Oh, ipapawarranty mo. Sabi mo, Big Man, lifetime warranty. Oh, ang tanong, bakit nasira to? Masisira ba to kung di mo i-access? Kung di mo igaganyan-ganyan? Masisira ba? Hindi masisira yan. Oh, bakit nasira? Kasi, hinahatak mo. Oh, ngayon gusto mo sakop ng warranty yun? Hindi sakop ng warranty yun. Misuse yun. Kapabayaan, di ba? Masyadong kabibohan. Masyado kang bibo. Bibo, matigas ang ulo, maangas, mayabang. Ayaw mo sumunod eh. Maangas ka. Di ba? Feeling mo mas matalino ka sa akin, mayabang ka. Ngayon gusto mo, nung nasira, ipapawarranty mo? Hello! Mag-isip ka, di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, walang magyayari kung ikakasakasan yung ganyan yan. Walang maitutulong, di ba? Nilagay ko yung battery. Ready to fire na nga, oh. Rapid fire. Di ba? Ayan. Tandaan nyo ito mga ka-airsoft, ha? Believe me now. Yung sinasabi ko, i-absorb mo. You will thank me later. Masasalapatan mo ako, no? Pero kung hindi mo paniniwalaan ngayon, putya suffered all the consequences na pwede mangyari sa unit mo. Okay? Yan. Bago tayo mag-test fire, tingnan natin ang mga nagpapa-shoutout. Nahihiya kasi ako sa mga ka-airsoft pag hindi ko sila na isa-shoutout. Nakakaramdam ako, nasusumbatan ako, Big Man, hindi mo naman ako pinapansin. Nakailang pasabi na ako sa yung shoutout. Pasensya na kayo, no? Kaya, ngayon, gagawin ko yung makakaya ko na lagi masya-shoutout kayo. Okay, kakanood ko lang kasi kaya di ko inabot nung sinabi niya. Emerson Vergara! Okay lang. Ano kanila presyo mga unit. Hindi po live selling review. Okay. Biyahe muna ako, sabi ni Alan Villaris. Kaibigang Alan Villaris, ingat sa iyong biyahe. Okay, Emerson Vergara, magkano T-Rex high kappa sa inyo? Mahal sa amin ang T-Rex high kappa. Bakit? Yung nasa amin kasi upgraded version. Okay, pakita ko sa'yo ha. Pakita ko lang sa'yo ha. Yung T-Rex namin is naka fix outer barrel. Okay? Hindi kumakalog front and back. Naka fix outer barrel. At naka upgrade ng hammer pad. Okay? Yan. Oh, kung hanap mo unit na putyo-putyo, yung unit na mamagkano lang, Big Man is not the right place for that. Okay? Pero kung hanap mo competition grade, unit na tatagal, hindi man habang buhay pero pang matagalan, dito tayo, usap tayo, bossing. Pero kung hanap mo putyo-putyo, hanap ka sa iba. Marami nun, okay? So ito yung unit. Lagay tayo ng bala. This is the magazine. Ang magazine ng isang M4, maximum 300 rounds. Okay? Ngayon, ang magazine ng isang M4, nilalagyan ng bala sa ibabaw. Bubuksan mo lang, ibubuhos mo lang yung bala. Okay, 300 rounds, mapupuno yan. After pong mapuno, makikita mo naman po yan, aapaw, sara mo. Ngayon, meron pong gear sa ilalim kung tawagin kamot, kinakamot, para yung binuhos mong bala, maitulak niya papanik sa unit. Okay? Kamot lang. Okay, then, pag bumigat na, pasok sa unit, ready to fire. Again, hindi na ikakasa. Okay? Single fire, rapid fire. Uy, kamot muna. Okay, again, single fire again. Rapid fire. Okay, no? Look, pause mo muna yung blue. Pakita lang natin kung kasipad ng bala niya, no? So, every time na matatapos maglaro, always release this. Okay, then, clear the chamber. Then, rest the spring. Lagay natin sa rapid fire. Press it 1 second. Then, single. Then, save. Okay. Ayan, katulad niyan, sinabi ko, isi-save niyo yung bala, ay yung barrel. Clear the chamber. Dapat, step by step, susundin nyo yan, di ba? Pag sinabi kong, number 1, every time matatapos maglaro, number 1,
release the magazine. Dapat i-release mo yung magazine kasi yun ang number 1. And number 2, clear the chamber. Dapat i-clear mo, hindi mo i-jumble. Una, i-clear mo sa mo i-release magazine. Diba? Number 1, release the magazine. Number 2, clear the chamber. Number 3, rapid fire, press it 1 seconds. Number 4, single fire. And number 5, put it back to safe. O, di ba? O, yun ang okay, napakita ko sa inyo. Number 1, natapos ka, sige, naglaro. Okay, natapos maglaro. Release the magazine. Then clear the chamber. Then lagay sa rapid fire. Press ng 1 second. Then single fire. Then put it back to safe. Yan ang sinabi ko, yan yung susundin mo. Huwag kang mag-iimbento, huwag mong babaliwalain yung sinabi ko kasi pag binaliwala mo, hindi ka mag-e-enjoy sa laruan mo. Pero pag sinunod mo ko, magsasama kayo na matagal nito. Okay? Then, ayun nga, alisin natin ang battery. Kung magcha-charge, dapat nasa labas. Hindi pwedeng nasa loob kasi hindi mahanginan yung ventilation, mainit, mag-iinit yung battery mo. Isa sa dahilan yon kung bakit masisira siya. Okay? Unit ng ating ka-airsoft, John Dave Francisco of, Tabuk, Kalinga. Okay, ito yung unit mo, bossing. Ready for packing and ready for shipping. And this is your other unit na pupunta naman sa Bontoc Mountain Province kay Sir Jeronimo Garcia. Okay. Okay, so itong unit na to, actually mas mabigat siya dun sa nauna. Kasi CQB lang yun no? Then itong unit na to is napakaganda dahil nga modern type na. Kung yung kanina classic, dito nilalagay yung battery, itong unit na to is meron na siyang buttstock. Ang tanong, yung isa ba pwede i-convert, ilagyan ng ganitong buttstock? Yes, pwede. Kaya lang medyo gagastos tayo. Kasi yung wire harness is pang front. So kung ilalagay natin dito, dapat magpapalit tayo ng harness na pang rear. Okay? So ayan, adjustable, pwedeng ihabaan pa, pwedeng maiksi, dahil sa iyo yun. Ngayon, dito rin nilalagay yung battery. Instead of pressing, hatakin to. Then, pull it back. Okay. Then, dito natin ilalagay yung battery natin sa bat tube. Kunin yung battery, ipasok natin, then, lagay natin tong plug. That's it. As easy as that. Secure all the wire. Ayan nakikita nyo naman yung mga sinasabi ko, di ba? Step by step. Secure all the wire bago mo ibalik to. Yan, ayaw. Okay, that's it. Diba? Then single, then rapid. Single, rapid. As easy as that. Okay, ngayon, kunin natin ulit ang magazine. Tulad ng turo ko kanina, buksan, lagyan ng bala, isara pag puno na, amot. Sayang yung mga bala, lagay natin ito. Okay. Ngayon, ready na yan ha. Pasok natin. Discuss ko muna, what is good and special about this? Mga ka-airsoft, compared dun sa kanina, mahaba to. Mas mahaba siya ng 8 inches. Tapos, yun nga, hindi na dito nilalagay yung battery. Dito na sa buttstock. Mapapansin nyo, magkaiba rin yung buttstock nila, no? Ngayon, same with dun sa kanina, hindi kinakasa-kasa to, ha? Huwag magmamala action star kasi ikaw rin na mapapahamak. Pakinggan mo ko, no? Bakit ako nag-focus dito? Kasi meron tayong ka-airsoft na ibinibilin ko palagi, huwag ikinakasa to. So, pumunta rito kanina. Share ko na sa inyo, ha? Bakit? Kasi magtataka kayo, bakit yun ang naging main topic, yung charging handle. May pumunta rito, bumili sa amin 3 days ago. Pasaway! Medyo matigas ang ulo, matigas ang bungo. No? Nung dinedemo ko, hindi niya ako ganong pinapansin. Feeling niya, matalino na siya sa akin.
maangas siya, mayabang siya. Okay. So, ang nangyari, binili niya 3 days ago, ang problema, ikinakasa, pak! Pak! Oh, nakita ko pa eh. Kasi nag-send siya sa amin ng test fire niya. Akala mo talagang pagkapasok niya ng magazine, ginaganon pa. O, sige, okay lang. Basta ako sinabi ko, di ba? O yun, kaninang umaga nandito. Bit-bit niya to, naalis to, yung charging handle. Bigman, paano ba ikabit to? Hindi na maikakabit yan, sir. Nakita ko. Basag eh. Basag. Tapos yung spring nawawala na. Basag eh. Basag eh, yung stopper. Basag. So, yung kanya, yung atakin mo, mailalagay, pero pag hinatak mo, wala na. Nalalaglag na. So, Big Man, di ba, may lifetime warranty? Yes, meron tayo. Pasok sa lifetime warranty yan, sabi ko. Oh, bakit hindi magagawa? Ang lifetime warranty natin yung default na manufacturer warranty. Ay, na manufacturer fault. Okay? Then, yung mga minor. Ito, minor lang naman to. Kung sa tingin mo minor lang pala, di, hayaan mo na. Minor lang pala sa tingin mo eh. O, di ba? Maangas siya in short, di ba? Ngayon, minor ba to sa tingin nyo? Hindi minor yan, major parts yan. At saka sabi ko nga, kung bakit nasira yan, dahil hindi ka nakinig. Resulta ng kapabayaan. Resulta ng kayabangan. Resulta ng kaangasan. Diba? Kaya nasira kasi kinakasakasa mo. AEG yan. Ang sabi ko, pag AEG, lagi ko sinasabi, hindi kinakasa, hindi ina-access yan. Pero dahil maangas ka, mayabang ka, feeling mo, mas magaling ka kaysa sa akin, ina-access mo. Diba? Ayun, nasira. Oh. Ngayon nakikipagtalo pa. Hindi ka man nanalo sa akin. Kasi halos lahat ng video ko sinasabi ko yan. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka naniwala sa akin, yung turo ko, hindi mo pinapakinggan. Ngayon na problema ka, nasira na, yung unit niya wala nang ganito. Butas na lang to. Oh. Kasi ang gusto niya ilibre. Ba't ko ililibre? Di ba? Bakit ko ililibre? Samantalang dinidiscuss ko na dapat hindi hinahatak yan. Bakit gusto mo kumuha ako ng doon sa ibang unit, ilagay ko dyan? Bakit? Sino ka? Di ba? Bakit ko gagawin yun? In the first place, sinabi ko na hindi dapat. Kinakasa-kasa yan. Matigas ang ulo mo, suffer the consequences. Paano kita matuturuan ng leksyon? Paano ko maipapamulat sa iyo na dapat makinig ka? Kung papalitan ko yun. Di ba? Hindi ko papalitan yun. Kahit meron akong ipapalit. Hindi ko papalitan. Kasi kailangan magtanda ka. Di ba? Sinabi sa iyo ng tatay mo, anak, huwag kang mangungupit sa pitaka ko, anak. Ang tanong, maganda ba yung sinasabi ng tatay mo na huwag kang mangungupit? Maganda yun. Ngayon, kung hindi mo susundin yun, yung pangungupit mapupunta sa pagnanakaw. Di ba? Yung pangungupit ng 20 pesos, ng 50 pesos, mapupunta sa pangungupit ng pagnanakaw ng 500, 1,000, 5,000. Di ba? Nagsisimula yan sa pangungupit eh. Piso, 5 piso, nakalusot. 50, 100, nakalusot. Di ba? Putya, nakakalusot naman pala, kunin ko na 1,000. Bandang huli, kurap ka na rin, parang sa gobyerno. Di ba? Bandang huli, salot ka na ng lipunan kasi hustler ka ng magnakaw. Yun. Di ba? Kaya, pag sinabi sa'yo, sundin mo yung instructions. No? Okay. So, ayan. Ngayon, pasok natin. Loaded na. Make sure you heard the clicking sound. Make sure na hindi malalaglag. Single file. Rapid fire. Okay, Lucas. Camera. Labas natin ulit. Okay? Ngayon, natapos tayong maglaro, mag-firing. Instruction. Ito na naman. Every time matatapos, madali. Mamaya na, magbabasa muna ako. Baka meron mga
inputs na kailangan nating malaman, no? Okay. Okay, gaganda ng bonsai mo, sir. Sabi ni Polo Rodi. Yes, sir, yan ang, alam mo naman ako, yan ang libangan ko, di ba? Feeling artista ata. Haha, kweng, kweng, kweng. Brian Lasabia, good noon po sa inyo. Ito, Joel Villajuan. Ask ko lang po, okay na po ang unit ko? Sir Joel, I don't know kung ano yung unit mo. Sir Joel, everyday marami pong pumupunta rito. Sir Joel, everyday marami ako, ano yan? Marami ako nakakausap na tao. Hindi ko po kayang tandaan kung ano yung unit ninyo. Sir Joel, hindi po namin ina-advise na mag-follow up kayo sa comment section. Hindi po namin ina-advise na dyan kayo maghumingi ng update. Okay? Kung merong concerns na kailangan ma-address ng detalyado, dapat tatawag po kayo. Okay? Wag po tayong konting ano lang naman po, no? Konting lawak lang ng pangunawa. Sana po maunawaan nyo, hindi ko po kayang tandaan lahat ng client, no? Hindi ko po kayang matandaan. Kung nagpa-repair ka man, hindi ko matatandaan lahat ng unit. Sana po, tawag po kayo pag meron pong kailangan na concerns na ma-address. Ang gagawin nyo kasi, magko-comment kayo na magko-comment sa comment section. Tapos, bandang huli, kayo pa yung galit, di ba? Sasabihin nyo, tagal ko na nagpa-follow up, big man, di kayo nagre-reply. Saan ka ba nagpa-follow up, di ba? Tumatawag ka ba? Or nagme-message ka ba sa page, di ba? Lagi kong sinasabi, if you have kumbaga, kung meron kayong katanungan na nangangailangan ng detalyado at mabilis na kasagutan, anong gagawin nyo? Tawag po. Wag po sa comment section. Okay. Katulad niya, nag-comment ka. Sa tingin mo ba merong magre-reply sa'yo regarding dyan sa comment mo? Wala. Kasi wala nakakaalam eh. Pero kung tatawag ka, i-check yan right away. Right away. Ay, nasan ba yung unit ng Joel? Ano bang balita? Diba? Sana sir ganon, no? Sana maintindihan nyo na wag nyo ikakagalit kung sakasakaling katulad niyan, hindi kayo mapapansin, hindi kayo ma-update kasi every concern has a right venue kung para para i-discuss, di ba? You are not on the right venue di ba? Kumbaga vlog to in fairness kasi vlog to tapos bibigyan ko ba ng focus yung inquiry mo? Dapat nakafocus ako dun sa vlog ng unit. Kasi in fairness, dun sa bumili nito, kung memenosing ko siya sa info, nakakahiya naman, di ba? Kumbaga, yung full force ng oras ko, ng capacity ng boses ko, ibubuhos ko sa pag-discuss ng unit na in-order. Hindi dun sa pag-reply, dun sa mga inquiry, di ba? Sana po maintindihan nyo ako, hindi ko kayo bine-baby kasi gusto ko magising kayo doon sa tama, no? Kung sa ikakasama ng loob nyo yun, labas na po ako ron. Kumbaga, ano yun? Problema nyo na yun. Pero kung susundin nyo, well, ikakabuti ng pagkatao nyo po yun, no? Okay, no? Nasa na ba ako? Sharpshooter talaga. Tasbo ang target. Hindi naman, saktuhan lang, no? Okay, okay. So, every time na matatapos kang maglaro, ito instruction. Every time matatapos maglaro, always release the magazine. Then, clear the chamber. Sunod-sunod naman yun eh. Then, rest the spring. Lagay sa rapid fire, press ng 1 second. Then, single fire. Then, put it back to safe. That's it. Sa battery, kailangan wag na iinitan, kailangan wag na dedrain, kailangan wag na overcharge. Yun lang naman di ba? Sa battery, ano ba yung proper para wag siyang lolobo, para wag siyang maging bloated, para wag masira. Wag mong ibababad ng charging. Di ba? I-charge mo lang 2 hours. After 2 hours na puno, good. Hindi na puno, bunutin mo muna. Pagpahingayin mo, i-resume mo lang.
Madali lang naman mga ka-airsoft, no? Yung mga taong malalawak ang pag-iisip, yung mga taong nakakaunawa, hindi magtataas ng kilay sa vlog ko. 'Di ba? Pero yung mga taong hindi mapaliwanagan, yung mga taong kumbaga, yung mga taong sarado yung pag-iisip, yun, magtataas ng kilay yun. Ay, yabang naman ito ni Big Man. Paano mayabang? Totoo lang yung sinasabi ko. 'Di ba? Hindi ako mayabang. Hindi lang ako sadyang marunong mambola. Okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Somebody once told me the world is gonna roll me. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po!